na kayang pigilan ni Mayor Tanggol Montenegro ang nag-aalab na galit sa kanyang dibdib. Sa bawat balitang dumarating tungkol sa kaguluhan sa Maynila, lalo lamang tumitindi ang kanyang determinasyon. Ang mga karahasang ginawa ng grupo ni Rigor ay hindi na niya kayang palampasin. Para kay Tanggol, sapat na ang paghihirap ng mga tao. Panahon na upang tapusin ang lahat. Habang papalabas siya upang harapin ang mga kalaban, nakasalubong niya ang kanyang lola na si Tindeng. Ramdam nito ang bigat ng loob ng kanyang apo, kaya agad niya itong tinanong kung saan siya pupunta. Ngunit matatag na ang desisyon ni Tanggol. Buo ang loob niyang sinabi na haharapin niya at wawakasan ang paghahari ng kasamaan ni Rigor upang matapos na ang pagdurusa ng Maynila. Samantala, patuloy ang kaguluhan sa lungsod. Kaliwat kanan ang pagsabog at walang tigil ang putukan, maraming inosenteng sibilyan ang nadadamay sa kanilang karahasan. Ang dating masiglang Maynila ay unti-unting nilamon ng takot. Ang lungsod na minsang puno ng buhay ay ngayon tila naging isang war zone. Hindi nagtagal, dumating si Tanggol sa mismong lugar ng labanan. Bitbit niya ang isang mahabang Armalite at nakasuot ng matibay na kalasag. Handa siyang harapin ang kahit sinong hahadlang sa kanyang misyon. Nang mapansin ni Roberto at Miguelito ang pagdating niya, agad silang nagpaulan ng bala at naghagis ng mga bomba upang pigilan siya. Ngunit hindi natitinag si Tanggol. Sa kabila ng mga pagsabog sa paligid, mabilis siyang nakaiwas at tuluyang nakapasok sa loob ng gusali kung saan nagkukuta ang kanyang mga kalaban. Dito na nagsimula ang matinding bakbakan. Nagharap sa isang mabangis na one-on-one fight sina Tanggol at Miguelito. Pareho silang galit at parehong ayaw magpatalo. Habang abala ang dalawa sa kanilang laban, sinamantala naman ni Marites ang pagkakataon upang makatakas. Ngunit napansin ito kaya agad niya itong hinabol. Sa gitna ng matinding sagupaan, nagawa ni Tanggol na hawakan sa leeg si Miguelito at tuluyang pabagsakin ito. Ngunit sa sandaling iyon, nakita ito ni Roberto. Sa sobrang galit, agad siyang nagpaputok ng baril. Ngunit sa isang trahedyang hindi inaasahan, si Miguelito mismo ang tinamaan ng bala. Sa isang iglap, doon na nagtapos ang kanyang buhay. Dahil sa matinding galit at desperasyon, tuluyan nang nawala ng kontrol si Roberto. Wala na siyang pakialam kung sino pa ang madadamay, kaya nagpasya siyang pasabugin ang buong gusali kung saan naroroon si Tanggol. Isang napakalakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa buong lugar. Sa lakas ng pagsabog, akala ng lahat ay wala nang makakaligtas pa. Pagkatapos ng alikabok at mga guho, makikita si Tanggol na nakahandusay sa gitna ng wasak na gusali. Wala siyang malay at malubha ang kanyang kalagayan. Sa tabi niya ay ang kanyang ina na si Marites, na halos mawalan ng lakas sa kakaiyak habang hawak ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, tila nawalan na ng pag-asa ang lahat, ngunit biglang dumating si Punggay. Agad siyang kumilos at tinulungan si Tanggol. Walang pag-aalinlangan niya itong isinugod sa ospital upang mailigtas ang buhay nito. Sa ospital, agad na isinailalim si Tanggol sa isang kritikal na operasyon. Habang naghihintay ang mga mahal niya sa buhay, punong-puno ng kaba at takot ang kanilang mga puso. Lumipas ang ilang sandali na tila napakahabang paghihintay hanggang sa lumabas ang doktor. May dala itong balitang muling nagbigay ng pag-asa sa lahat. Matagumpay ang operasyon. Buhay si Mayor Tanggol Montenegro. Dahil dito, muling nabuhayan ng pag-asa ang buong Maynila. At sa kanyang muling pagbangon, ipinangako ni Tanggol na hindi na niya hahayaang maulit pa ang ganitong kaguluhan sa lungsod. Ngayon, nawala na ang mga guwero, sisiguraduhin niyang tuluyan nang matatapos ang kanilang paghahari ng kasamaan. At mula noon,
unti-unti ring bumalik ang kapayapaan sa buong Maynila. Maraming salamat sa inyong patuloy na panunood sa ating munting channel, Siga Movie TV